Jed, ano yung posisyon ng ECOP dito sa panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa? Aga, ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, dapat ipaubaya na lang sa Regional Wage Board ang pagpapasya kaugnay sa karagdagang aumento sa sahod o dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Paliwanag niya na ito kasing 200 pesos na wage hike ay maaaring makaapekto para sa mga maliliit na negosyo sa bansa. Naniniwala ang ECOP na balansyado at mas napag-aaralan ng Regional Wage Board ang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa bansa. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., ipaubaya na lang sana sa Wage Board ang pasya kaugnay sa pagdaragdag sa sahod. Hindi kagaya rin sa Regional Wage Board na hindi yan ang perfectong sistema pag ng sweldo, pero yan ang pinaka-logical. Nandiyan ang NEDA, nandiyan ang DTI, nandiyan ang DOLE, nandiyan ang representative ng workers, nandiyan yung representative ng employers. Taon-taon ginagawa yan. Lahat ng patatawag, lahat ng data, nandiyan. Tinitingnan lahat yan. Balansyado yan. At pagka lumabas yan, lahat ginagawa lang namin dahil alam namin pinag-aralan. Dagdag pa ng ECOP ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay malaking pasan lalo na sa mga maliliit na negosyante. Paliwanag ni Ortiz Luis Jr., maaring magtaas ng presyo ng mga bilihin ng ilang mga negosyo upang makasabay sa dagdag sahod para sa kanilang mga empleyado. At kung hindi naman ay mag-aalis na lang sila ng ilan sa kanilang mga tauhan na ikawawala ng trabaho ng ilan sa ating mga kababayan. Pinangangambahan rin nila ay ang maaaring mapilitang magsara ang mga maliliit na negosyo dahil sa bigat ng dagdag na sweldo. Bukod dito, apektado rin ang ekonomiya ng bansa kung magsasara ang mga nasabing negosyo. Aga, paliwanag ng ECOP na huwag sanang pagtuunan ng pansin itong dagdag sahod para sa manggagawa kundi yung paglikha ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. At ito rin yung sinabi ng DOLE na kanilang pinagpupukusan sa ngayon na makalikha ng mga sustainable at pangmatagalan na trabaho para makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayan mo ng update, balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina.